ang hindi po kasal sa simbahan, mas maigi na huwag po tayong tumanggap ng katawan ni Kristo o banal na tinapay, no? Kung ikaw po ay kasal lang sa West, mas maigi po na huwag po tayong tumanggap, no, ng katawan ni Kristo. No, yung banal na Eucharistia. Bakit po? Tandaan po natin lagi, bago ka po magtanggap ng katawan ni Kristo, kailangan ikaw po ay kasal sa simbahan. Pero kung hindi ka po kasal sa simbahan, mas maigi po na huwag ka pong tumanggap ng katawan ni Kristo. Kasi tandaan po natin, ang katawan ni Kristo ay banal. So dapat tayo din po ay nasa state ng grasya. Dapat tayo ay nasa grasya ng Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi kasal, hindi ka dapat magre-receive ng katawan ni Kristo. Kung ikaw po ay kasal, ibig sabihin, doon ka lang po tatanggap ng katawan ni Kristo. Ito po ang kasagutan. Sa unang Korinto 11, ang talata ay 27. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon, sa parang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So, ibig sabihin, malinaw po na kung saan, kung ikaw po ay hindi kasal sa simbahan at nagtatanggap ka ng katawan ni Kristo, ikaw po ay nagkakasala at patuloy ka nagkakasala kung ito ay patuloy mong ginagawa. Kaya kapatid, kung ikaw ay hindi kasal sa simbahan, mas maiging huwag kang tatanggap ng katawan ni Kristo. So, antayin nyo po, no, na bago po kayo maikasal, doon lang po kayo tumanggap ng katawan ni Kristo. So lang po, maraming salamat. God bless po sa atin lahat. More prayer, more power. Manatili po tayong cute, Catholic until the end. Bye bye everyone. Love you all. Spread love.